na promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. Opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte, lalong-lalo na kay Presidente Duterte. So Opo. talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no, sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si Presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod at susunod sa mando niya, no? Kasi ano ito, matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Ang pagtatalaga ng bagong hepe ng Philippine National Police sa katauhan ni Police Major General Nicolas Torre. Ano bang masasabi mo dito? Well, unang-una, ito ang kauna-unahang pagtatalaga ng isang nagtapos sa Philippine National Police Academy. Very historic ito sa bahagi ng PNPA at saka Public Safety College. Tapos ito ay prerogative din ng Pangulo, no, na magtalaga ng kung sino ang kanyang napupusuan batay na rin sa mga rekomendasyon ng National Police Commission at ng Department of Interior. So apparently si Mr. Torre was recommended, nasa shortlist siya na binigay ng DILG at NAPOLCOM, kabilang ang isa pang graduate ng PNPA at 2 graduate ng Philippine Military Academy. So kung tutusin natin, ito ay sinyalis na rin ng pagtatapos ng leadership ng mga cavaliers o graduate ng PMA sa dating Philippine Constabulary, naging PCINP o Philippine Constabulary Integrated National Police, and eventually nung may tatag ang Philippine National Police pursuant sa itinakda ng Kongreso ng kapanahunan nila Senator Aquilino Pimentel Jr. So basically yan ang pinaka-background. Wala tayong masasabi riyan na pwedeng kontrahin, no, yung kagustuhan ng Pangulo sapagkat yan ang gusto niya. At yan naman talaga ang nasusunod. Sabi nga sa English, the appointment of presidential appointees, no, ay nasa discretion at kumbaga sa salitang kalye, sa kursunada ng presidente yan. Kaya gusto mo o may question, ay wala tayong magagawa kasi yan ang option ng presidente. Ngayon, makakabuti ba yan para sa bayan? Unang-una, kalimutan na natin yung salitang reconciliation, no? Kasi yan ang nabanggit sa isang panayam, kung di ako nagkakamali, isang podcast, no, ng Katotong Tunying, no, na sinasabing gusto makipag-reconcile ng Pangulo sapagkat ayaw niya ng may kaaway, ayaw niya ng may kakontra. Pero with this development, I don't think this will sit well doon sa mga naging may sa Bisaya pa, dunay aligut-gut, no, sa mga panghitabo. Among them, number one, people of Davao region, no, and Mindanao, dahil dun sa pinangunahan ni Major General Nicanor Torre III, yung raid at saka siege sa Kingdom of Jesus Christ, no, at nabulabog dyan hindi lamang ang New Jerusalem o kay religious compound ng KOJC, kundi buong Mindanao, more particularly
Davao City dahil nagkagulo-gulo nung yung schedule ng mga flight doon, may mga na-delay sa biyahe nila, may mga nagkaroon na aberya. And then, sumunod dyan yung mga tauhan ng OBP, no? Office of the Vice President, nang magkaroon ng gulo at pilit na kinukuha o inaalis sa St. Luke's Medical Center o paglilipat sa St. Luke's Medical Center ng Chief of Staff ng OBP, no? Office of the Vice President. At ang pinakamalala, Jade and Admar, ay yung extraordinary rendition ng isang Filipino leader who is incidentally in all the surveys is the most trusted Filipino leader. Bukod doon, wag na yung pagiging leader niya, siya ay Pilipino na ipinagkanulo sa ibang bansa, no, sa ibang organisasyon labas sa Pilipinas habang umiiral naman ang sistema ng huridikatura sa bansa. So, kung usapan ay reconciliation, forget it. Wala na 'yon. You cannot expect people to accept with open arms and with smiling face the designation and promotion of Mr. Torre as the chief of the National Police, Jade. Considering, Sir Jay, doon po sa mga nabanggit po ninyo, linawin lang natin yung 16 na araw na pagkubkob ng mga kapulisan sa pangunguna nga ni Nicolas Torre, yun ay si Pastor ay sumuko, hindi na-aresto nila. Talagang, malinaw yun. Oo, no? kasi nga ibinibida nila sa na-aresto. mga pabida ni Mr. Torre na siya ang humuli, walang ganon. Alam naman ng tao yun. Opo. Na ito ay malayo sa katotohanan. Kaya lang, yun nga, gimmick. Pero let it not be said na kinukwestiyon natin yung kanyang qualification. No? Because he is qualified Opo. to become a national police chief. No? Depende nga sa panlasa ng Pangulo. At in this particular case, mas pinili ni Presidente siyempre, yung tauhan na sa tingin niya ay sumusunod at makakasunod sa lahat ng kanyang kagustuhan o alituntunin o nais mangyari sa ating bansa, no? Sa ilalim ng kanyang liderato. Opo. Kaya nga po, nabanggit po ninyo yung lahat ng kanyang mga ginawa noong mga nakaraan. Considering that, ano yung expectation mo naman ngayon na naging hepe na siya o magiging hepe na nga o ng Philippine National Police? Dalawang bagay yan. Alam mo, ang problema kasi riyan, hindi fixed term yung panunungkulan ng PNP. Kung nataon niya na ang appointee ay katulad ng pagiging commissioner ng COMELEC o pagiging commissioner ng tawag nito, ng COA na or civil service na merong fixed term, kung pwede nating masabi na, ngayon, nakuha mo na yung inaambisyon mo, pwede ka nang gawin yung tama kahit na hindi sang-ayon sa kagustuhan ng Presidente. Iba ito eh. Kasi itong posisyon na ito, anong tawag niyan? Walang term of office. You can be fired anytime kung sa tingin ng Presidente, hindi ka nakarapat-dapat sa kanyang panlasa. So, ang expectation is, lahat ng gusto ng Presidente, susundin niya. Kasi gusto niya mapanatili sa pwesto hanggang 2026 March, no? Kung saan siya may mandatory retirement. Opo. Ngayon, Kaya nga naisulat ko nga na kagabi na magtataka ako kung hindi siya na-appoint, na-promote. Kasi grabe ang ginawa nitong mamang ito, no? Talagang sinakripisyo niya, pangalan ng pamilya niya, yung dangal niya, yung dangal ng kaklase niya, ng institusyon kung saan siya nag-aral, no? Kasi alam naman natin na talagang marami ang talagang sukal ang kalooban sa kanya. Opo. Dahil sa ginawa niya, hindi lamang kay Pastor Kibuloy, hindi lang kay Vice President Estrada, Duterte, lalong-lalo na kay Presidente Duterte.
So Opo. talagang kung magtatanong ka ngayon, lalabas ka sa kalye, walang natutuwa, no, Yes. sa ordinaryong tao. Kaya lang, siyempre si presidente natutuwa dahil alam niya na itong kanyang inappoint talagang susunod at susunod sa mando niya, no? Kasi ano ito, matagal ng obsession. Mr. Torre is a political animal. He is not more than being an officer and a gentleman of the Philippine National Police. This guy is a political animal. Yun nga, Kasi yun ang background niya eh. From Samar na kinampihan niya ang isang political group na naging dahilan kung kaya siya dineclare na persona non grata, up to the very moment na kinidnap nila si Presidente Estrada ay Duterte at dinala doon sa The Hague, no? Or The Hague, no? Depende sa pronunciation na gusto ng ating mga nanonood. opo, yun nga sana ang susunod kong itatanong, Sir Jay. Doon sa mga naging karanasan nitong si General Torre, ay magiging katanggap-tanggap ba sa mga kababayan natin ang bagong hepe ng PNP? Although, siyempre, mabango at makatanggap-tanggap siya, tulad ng sabi mo, sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa mata ng taong bayan, papaano yon makakaapekto? Ewan ko lang, more than taong bayan, ang una siguro magiging bagay na dapat tingnan ni Mr. Torre ay paano niya mabubuo, no, yung kalooban ng Philippine National Police mismo. Kasi let us face it, may mga nasagasaan siya riyan, no? Unang-una, yung mga senior sa kanya, tatlo yung most senior sa kanya, no? Tatlong lieutenant general. Tapos may mga tauhan yan, may mga kakampi rin yan. Tapos merong mga idealist din na mga junior officers na alam naman natin na pasikreto lang kung magreklamo, pero so isa yan sa unang dapat niyang asikasuhin, no? Kasi kung hindi niya maasikaso yun, malaking problema. Remember, meron ng lamat at ito ay pinakita na sa pamamagitan ng absentee voting, no, local absentee voting, kung saan yung men in uniform, police included, ay nagsabing talagang ayaw nila doon sa mga bataan ng presidente. Ito, hindi lang bataan, talagang lahat ginawa na niya, no? Opo. Oh. Lahat ginawa niya, lahat ng ipag-utos ni Romualdez, lahat ng ipag-utos ng Malacanang, at kung sino pa sinasabi nilang mga reyna sa may BGC, talagang sinunod niya. So, kasi gusto nga niya makuha yung posisyon na yan. Opo. At hindi ko naman minamasama yun sapagkat ambisyoso yung tao eh. Wala kang magagawa, no? Talagang, kumbaga, hindi lang niya ambisyon, obsession niya yon na maging PNP chief. Opo. Pero sa inyo po, Sir Jay, yung nakikita, yung ginawa ho ba ni General Torre, yung mga nabanggit po ninyo, nagdulot ho ba ng positibong imahe dito sa pangkahalatan sa Philippine National Police? Hindi lang sa PNP. Masamang image din ito sa international. Kasi, can you imagine somebody who renditioned the former president, who is most beloved not only by Filipinos but even foreigners, has been promoted, no, to head the national police. So malaki talagang malaking step ang gagawin nila to erase this, no, kung aalisin nila o mapapaniwala nila ang taong bayan, more especially the rank and file in the Philippine National Police. Hindi tayo nangiintriga, ha? Kasi pagkahapon lang ng hapon, nung lumabas yung balitang yan, yung mga junior officers na nakakausap ko, nagpapadala ng mensahe, patago nilang sinasabi, withhold nyo lang pangalan namin, ganito. Kasi sinasabi nila yung hindi nila kagustuhan. Remember, may malaking problema na kaagad yan.
53 officers of the Philippine National Police from Davao region were farmed out to far-flung areas as far as Cordillera Autonomous Region, Catanduanes, Romblon, economically dislocating them, including their families, no? So ang laking sama ng loob niyan, no, na kinikimkim. Bagamat professional sila, tinanggap nila yung order, pero sa loob-loob niyan, talagang kung pwede lang sabihin na sinusumpa nila si Torre, malamang ganun ang nasa kalooban nila, Jade. Opo. At isa nga sa mga napansin din, Sir Jay, ang nakikita nyo rin ho ba na ang kapulisan, lalo na yung mga namumuno, ay nagagamit sa politika? Yeah, alam mo, matagal nang politicize ang PNP na dapat sana hindi, no? Pero mas lumala ngayon. Kung noon ang mga kwento lang naman kasi noon, in the early days of the PNP, PCINP, ay yung binibili yung posisyon, kailangan mo magregalo ng ganito. Ngayon iba na eh. Ha? Yung dumating na doon sa punto na gagawin mo kahit alam mong baluktot yung order, gagawin mo because you wanted to keep your position or get a higher position, no? Like for example, example na lang natin, ito si Police Brigadier General Jean Pardo. He is supposed to be a regional director of Region 3. Pero ba anong ginagawa niya at the time na inirindisyon si Mr. Duterte patungong the Netherlands? Kung tutusin mo, dapat nandun siya sa Pampanga, nandun siya sa Nueva Ecija, kung saan, no? Pero nandun siya sa airport, nandun siya sa airbase. Inaalalayan itong si General Marbil at saka si Mr. Torre. So yan ang mga example ng highly politicized na todo-todo, sobra-sobra. So yan ang masamang epekto naman doon sa PNP. Opo. Na sana ay hindi nangyayari at hindi na mangyari sa susunod. Kasi otherwise, wala papunta sa kangkungan yung organisasyon, no? Ang aim kasi ng pagtatatag ng PNP is to professionalize the Philippine National Police as part of the Interior Department of our government. Unfortunately, it doesn't appear to be so now, Jed. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, ano bang nakikita niyong pinakamalaking achievement na nagawa ng Philippine National Police? Bumababa ang krimen? Bumababa yung mga drug addict? O mas maraming nahuli na mga kilala pong personalidad na nakikita po natin ngayon? Alam mo, may mga press release, di ba? Tsaka public pronouncement si Police Director General Marbil, no? Na pinagyayabang niya, ang laki na ibinaba ng krimen. Pero ang tanong ko nga kung bumaba ang krimen, bakit may travel advisory yung Amerika? Bakit may travel advisory yung Korea and other countries, no? Bakit ang daming nakikidnap? Exactly. Ba't ang daming napapatay, no? So, balinto na doon sa katotohanan kaysa doon sa sinasabi. Ngayon kasi, ang problema kasi dyan ganito, no? Babalik yan doon sa highly politicized, Jed. Kasi yung mga, halimbawa, station commander ka, no? Sa bayan ng, tiga saan ka, Jed? Taga Davao, sir. Oh, Davao. Halimbawa, Bukidnon, no? Huwag na sabihin Davao, baka sabihin lang, masyado tayong obvious. Isang munisipyo ka sa Malaybalay, halimbawa. Siyempre, dahil nakikita mo, ito lang ang paraan para umasensyo ka, yung happy dyan, pagagandahin niya yung report. Di ba? Sasabihin niya, sir, ang napatay dito ngayon sa nakalipas na 30 days kasi may monthly report sila ano lang 10. Di ba? Kung talagang napatay, iba-iba dyan. Merong homicide, merong murder, may kung ano-ano, di ba? Tapos, padadali niya yung report sa provincial commander. Doon sa provincial commander, halimbawa ng Bukidnon. Siyempre, yung provincial, yung coronel doon, na gusto rin magpalapad ng papel dahil politicized nga, pagagandahin niya ngayon. Sir, 7 lang ang napatay sa
area of responsibility ko, di ba? O di maganda lalaki siya. O mababaho ang krimen, no? Kahit na 10 yung nakawan, report niya 7 lang. Kasi magpapapogi nga eh. Pagdating naman sa region, doon sa report, siyempre yung isang estrella o colonel pa lang yung regional commander, magpapaganda lalaki rin yan para makuha niya yung estrella o madagdagan yung estrella sa balikat. Sasabihin niya, sir, 5 lang ang napatay, 5 lang ang nakawan. O, di siyempre ganda ba? Okay ito, bumaba ng 50% yung crime rate, di ba? O pag siyempre yung PNP chief gusto ring magpalapad siyempre ng papel sa anong tawag nito, DILG at sa NAPOLCOM, no? Kasi gusto niyang either ma-extend yung kanyang term of office o gumanda yung kanyang image so that pag nag-retire siya, baka pwede siyang ma-appoint na ambassador sa Laos o sa Cambodia, no? Ganun yun eh. Saksi tayo sa nangyayari sa nakaraan. So, kaya ang nangyayari, pag nag-press conference, sasabihin, ang crime rate sa Pilipinas ay bumagsak ng 32% or 16%. O di ang ganda lalaki. Pero ang katotohanan hindi naman ganun eh. So, ang nangyayari ngayon, ito na yung resulta. Merong extreme travel advisory mismong Amerika, South Korea, BGC, pinag-iingat ng mga tao sa BGC. Sa Makati, may advisory sa mga nakatira sa kondominyo, mag-iingat po kayo. Ano ibig sabihin nito? Kung bumababa ang crime rate at magaling itong mga namumuno sa ating PNP, bakit may ganito? Yun lang, tanong lang naman yun sa atin. Hindi naman tayo nagkukondem, no? Paliwanag nila. Opo, Manong Jay, mayong buntag, si Admar po ito. Admar, mayong buntag. Parang nagiging consistent na inconsistent ang mga pahayag po ni BBM kasi nung una sa kanyang interview doon sa isang podcast, tila inaamin niya doon na meron talagang problema, lalo na yung pagpaparamdam sa publiko sa serbisyo ng taong bayan, kasama na rin dyan yung sa peace and order. Tapos meron ding isang panayam kay Junvic Remulla na inaamin niya na hindi pwedeng sa record lang, sa talaan lang ng PNP mababa. Dapat tagos ito, ramdam ito ng taong bayan. Tapos sa recent naman na interview sa kanya sa media, itong si BBM ay pinagmamalaki muli yung pagbaba di umano ng krimen batay sa datos po ng pambansang pulisya. Nabanggit mo nga na sampal sa kanila yung inilabas na travel advisory ng Estados Unidos sa pagpapaalala sa kanilang mga citizen na mag-ingat dahil maliban dito sa kidnapping, marami ding mga issue ng nakawan, holdapan at kung ano-ano pang mga krimeng nagaganap po sa bansa. Ito po ay BFF ng Pilipinas at may ironclad na commitment sa Pilipinas. Bakit kaya hindi nila ito impaimbestiga at sabihan na, fake news yung pinapakalat ninyo US? Alam mo, to the credit of Mr. Remulla, Governor Remulla, dati siyang gobernador eh. Alam mo, pag dati kang LGU executive, alam mo kung talagang anong nangyayari on the grounds. And alam niya, umuwi yan sa Cavite, nandun yung anak niya, nandun yung mga kapatid niya, and he knows what is going on on the grounds na hindi pwedeng pagtakpan ng paper report, no, ng paper survey or study that crime is down, no? In likewise manner, natutuwa ako dahil at least inaamin ng presidente na may problema, no? Talagang may problema at he's part of that problem. He's the biggest problem actually ng tao kasi walang ibang barometer diyan. Kasi na masasabi natin except for the actual study made by Pulse Asia where the net trust rating of the president is -10. Malaking problema yun. Now, if the president accept that as a problem and is willing to solve that problem, then good for the country. But the problem is he? Ano ang kanyang balak gawin? Ano ang kanyang steps na gustong gawin? Ito bang pag-appoint pagpo-promote kay Torre ay isang tamang direksyon, a step in the right direction,
or it might just exacerbate the situation when people have no trust in the very person he is appointing to lead somebody to head the peace and order campaign in the country, no? Kasi if you remember, nung may isang police general na nag-retire, kamakailan lang ang nagsabi, puro politika ang inatupag ng mga leadership sa PNP na biglang lumalala na, harap-harapan na ngayon. Lumalabas na sa kalye yung mga NPA, yung mga terorista na talagang naghahamon na at na dati-dati ay anong tawag nito, naghihinalo na, ngayon ay nabuhayan pa uli, no? So ito yung mga bagay na dapat tingnan, no? Kasi hindi naman maglalabas, no, ang isang embahada o gobyerno, foreign government, ng travel advisory, especially extreme dangerous travel advisory sa kanyang mga nationals, unless nakita nila na meron talagang danger para sa kanilang mamamayan na magtungo o naririto na sa bansang Pilipinas, Admar. Opo, dito naman tayo sa nabanggit mo na una kanina, itong reconciliation. Ayaw niya ng reconciliation na may tawag nito, may kondisyon. Ano pong masasabi niyo po? Dito siya yung nagbukas dun sa usapin patungkol sa reconciliation, pero para sa kanya, parang gusto niya, ano na lang, forgive and forget. Alam mo, ang problema siya ang humingi. Siya ang nagbanggit, no? Wala namang, it never came from the other parties, no? Hindi naman si Inday Sara, si Vice President Duterte ang nagsabi niyan, hindi rin naman ang kampo ni former President Duterte ang nagsabi na they want to reconcile with the Marcoses, no? Siya ang nagbukas sa isang tanong, no? Sa possibility, dahil ang sabi niya, di ba sabi niya, ayaw niya ng may kaaway, ayaw niya ng may kaalitan, no? Gusto niya yung bang happy-happy lang, di ba? Party-party, happy-happy lang, no? So, nung sinabi niyang, nung narinig ko na sabi niya, hindi, makikipag-reconcile ako, pero wag kayong magbigay ng kondisyon. Eh, syempre, ikaw ang humingi ng reconciliation, eh. Yung other party will give the condition. Walang reconciliation na walang kondisyon anywhere in the world, no? Wala namang ganun, eh. Wag na tayong lumayo kahit na sa away na lang na magkasintahan at magsyota o mag-asawa. Palaging may kondisyon yan pag nagre-reconcile. O wag mo nang ulitin, ha, o okay na ako sa iyo. Di ba palaging ganun, eh. Hindi naman pwede yung sige na, patawarin mo na ako. Kalimutan mo na yun. Wala ka na maraming sinasabi. Hindi mo pwede yun. Magagalit lalo yung asawa mo niyan o girlfriend mo, di ba? O yung mister mo. Di ba? Nangalunya ka pagkatapos sasabihin mo wala nang kondisyon. Ganun yun, eh. Opo, dito naman po sa naging pahayag din ni Pangulong Marcos Jr. na parang hindi siya naniniwala doon sa mga survey kung saan mababa yung grado niya. Tingnan daw sa ibang survey. Anong masasabi mo naman dito? Dahil ito, sentimiento ng taong bayan at kung pagbabatayan natin ng mga survey, maliban doon sa pagbibigay ng grado sa mga opisyal ng gobyerno, nandun din yung survey kung ano yung pinakapangunahin nila na pangangailangan at laging naunguna, pagkontrol sa presyo ng bilihin, kahirapan, peace and order, trabaho. Nagtutugma ito doon sa mga gradong ibinibigay. Noong sa unang interview, kanyang inamin na kailangan na talagang maiparamdam sa taong bayan. Tapos, biglang pihit na naman dito sa panibago niyang naging pahayag, Manong Jay. Alam mo, yan ang problema ng presidente natin, no? Meron siyang acceptance, pero mas grabe yung denial niya. You cannot solve the problem pag wala kang acceptance na may problema. Kasi kapareho niyan. Simple lang naman. Gusto niya you want to test the water, Mr. President, where the public trust you. Pumunta ka sa palengke. Yung less
less, anong tawag ito, walang gimmick. Yung, ano lang, ocular ka lang bigla, no? Walang announcement. Makikita mo kung mahal ka ng tao eh. Yun na lang, dito na lang example, pag pinalabas nyo, alam ko, we have some video. Pupunta siya nung campaign period. Alam mo kung mahal ka ng tao eh. Pagdating mo ran, para kang rockstar. Talagang ang tao sa'yo di magkamayaw. O pupunta siya, anong ginagawa ng nung alyansa? Gagawa sila ng job fair. Mamimigay sila, magpe-pay out sila ng AKAP at iba pang ayuda just to gather the people. Pagkatapos sasara yung gate, parang sa ganun hindi makaalis para pagdating ng presidente marami pang tao. Isa pang example, yun na lang sinisigaw yung pangalan mo. Pero ano ang sigaw ng tao? Yung BBM tapos walang gustong sumigaw. Tapos kung may sisigaw man, Duterte sinisigaw. Alam mo, if you are in denial, you cannot solve the problem. No? Walang pinagkalayo yan sa adik eh. Na sinabi, nak, magparehab ka kasi anong tawag nito para makatulong. So, hindi naman ako adik eh. Tumitira lang ako pero hindi ako adik. Yung mga ganon, ang hirap. Hindi ka makakasolve ng problem. You cannot find solution to somebody or to a situation where you don't accept that there is such a problem. No, I just hope the president realizes that because ngayon, di ba nagka-cancel nga sila? Dito na lang pumunta ng Alabel. Pinagbawalan yung media na pumasok. Kasi, for what reason, we do not know. Tapos makakakita ka ng video, kumakaway siya, walang kumakaway pabalik. So, ano pa bang pruweba ang gusto mo, Mr. President? Para sabihin, alam mo, mahirap. Sa totoo lang, ang hirap ng spin, no? Kung spin doctor ka man, o PR man ka, o crisis manager ka. Kaya ngayon problema nila, walang gustong tumanggap ng communications. Kaya ako, nagre-recommenda na nga ako, yung mga alam kong loyal pa rin sa kanila, no? Katulad ni kaibigan kong si Leslie Bocobo, no? Isang manunulat. Kasi balita ko, tinanggihan din ito yung offer to the communications. Hindi naman effective si Jay Ruiz. Although si Jay Ruiz, kapamilya pa nila yan, related pa sa mga Marcos yan. Wala namang kredibilidad. Ako, kaibigan ko si Attorney Claire Castro, pero unfortunately, whenever she's fast becoming the laughing stock of everybody. No? Every time she opens her mouth, contempt ang tao, contemptuous na sa kanya. Hindi na sila nagpapaniwala dahil walang credibilidad eh. So, yun ang problema natin, no? Ang dami naman nilang pwedeng kunin. Nandiyan si Jared Pulido. Kung gusto nila na walang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi araw-araw, no? Nasa kanila yun. Pero, yun nga ang problema nating malaki. Dahil isang araw sasabihin ng presidente, tanggap niya may problema. Sa susunod na araw sasabihin niya, wala namang problema. Saan pupulutin ng bansang ito kapag kaganyan yung... Although ako, I am not surprised, no, Admar, kasi from day one of his presidency, he has become consistently inconsistent and inconsistently consistent, no? Opo, ito pang isa pang Sir Jay na balita din na kung saan kung may bagong PNP ay yung mga nag-submit ng kanilang resignation o courtesy resignation sa Pangulo ay nanatili pa rin. Tulad na lamang, batay nga sa anunsyo kahapon ni E.S. Bersamin, ay yung pagbibitiw, hindi tinanggap o tinanggihan nga ni Pangulong Marcos Jr. yung pagbibitiw ni na DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at DND Secretary Gilbert Chodoro. Alam mo, sa totoo lang, dalawa pa lang ang talagang pinapalitan niya eh. Dalawa pa lang, yung chairman ng CHED at saka yung Solgen. No? Wala naman siyang ibang pinalitan eh. Kadali-dali naman yun. Kung tinawag na lang niya, oy, Prospero, halika nga rito. Total, nakaserve ka na ng matagal dyan sa CHED. Papalitan na kita. You don't have to call for a general resignation.
courtesy resignation of everybody. Alam mo, optics yan eh. Pakitang tao pagka ganyan, no? And it doesn't speak well of leadership, no? Pagka ganyan, gusto mo lang pala magpalit ng Solgen, di sinabi mo lang sana, oy, Nards, halika nga, punta ka sa opisina, usap tayo. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo kasi alam mo, dami, ayaw na kitang para makapag-practice ka ng maayos sa law mo, bigyan na natin sa iba muna yung Solgen. Ang dali-dali naman eh. Isipin mo, magigimik ka, pare-resign mo lahat, pagkatapos wala ka naman palang papalitan. Actually, kahit naman sa human settlements, hindi naman siya nagpalit eh. Nilipat lang niya si, anong pangalan nito? Yung Acuzar. si Acuzar, dahil unang-una, matanda na. Pero ang pinalit, tao rin ni Acuzar eh. Kontraktor din eh. Di ba? So, wala rin. So, wala. Do you expect kakayanin ni Aliling na magpatayo ng 1 million houses in 1 year? Wala. Unang-una, walang pera. Wala nang pera gobyerno eh. Ang deficit spending natin nasa 415 billion first quarter pa lang. Kaya nga tayo utang, kaya nga ang gobyerno utang ng utang, no? Huli na lang, Sir Jay, sa tingin mo, sa natitirang mga taon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos o ng Marcos administration, nakikita mo bang makaka-recover pa tayo? May mga pagbabago pa ba naaasahan ng taong bayan? Pagdating sa pangunahing bilihin, kinakailangan maghigpit pa tayo lalo ng sinturon. Kasi wala akong nakikita kasing dahilan para mabago yan. Dahil unang-una, ngayon pa lang, ang presyo lang ng bigas ng palay, no? Kaming mga magsasaka, kaming nasa bukid, maangal na, wala na. Halos 13 pesos na lang per kilo. Ang production cost nasa mga 17 pesos na. So, sino pa magtatanim ng palay? Kung iasa naman natin sa importer, ang makikinabang lang naman dyan, yung mga kliyente ni First Lady sa kanilang law office ng mga importer ng bigas, smuggler ng bigas. No? So, yan, isa pa yan. Ngayon, kung sa crime, I don't know. No? I don't want to prejudge Nick Torre. Baka sakali, no? Basinog sa Bisaya pa, malamdagan siya sa Espiritu Santo, niya makahimo siya og milagro, no? But that is like wishing for a Lazarus to come back from the dead, no? So, ano pa ba? Ako naman, ang pinaka masasabi lang na ang ko lang is tayo as an individual, gumawa lang tayo ng diskarte sa ating sarili. Huwag tayong umasa na sa gobyerno kasi we don't like to get frustrated again, no? But pwede pa ba? Pwede naman kung gugustuhin niya, no? Kung gugustuhin niya, pagkakaisa ng bansa, madali, no? Ang dali-dali niya kung ako ang gagawa, unang-una, sige, ba't tayo nagkakaway kasi politika. Sige, ano ba sabi ng ICC? Kinakailangan ng state na tatanggap kasi para lalayain nila si Di sabihin na, sige, we're willing to get him back. Di ba? Mr. Duterte, send him tomorrow. We will welcome him. Tapos, I will sit down, I will convene the National Security Council, inviting all former presidents, including the incumbent vice president, para magkaisa na tayo. Pwedeng gawin eh. Lahat ng ito pwedeng gawin. No? Sasabihin ko lang naman, Boying Rimulya, ni-retain na kita. Yung binuhay mong kaso na walang kakwenta-kwenta, you tell your fiscal to withdraw the case na para makalabas na si Pastor Kibuloy at magkasama sa usapan, magkaisa na tayo. Pwede naman yun eh. Ang problema is he willing to do that? Yun ang more important question. Because if he's not willing to do all these things na pinag-uusapan natin ngayon, let's forget it. No, walang kapag-apag-asa ang bansa natin. But if he's willing to take the steps na para sa kabubuti ng bansa, pwede. Wala naman imposible rito. Sabi pagka lalo na sabayan natin ng dasal yan, magagawa at magagawa lahat eh. Opo. Yun lang po.